Sir, yung unang nag-uusap tayo kanina, sabi mo, naiiyak ka yun. Bakit, sir? Ano yung nagtitrigger? Bakit? Based doon sa usapan natin kanina. Kasi ako, hindi ko talaga akalain kung paano kami makarating. Bakit kami nakarating ng ganitong pagkakataon despite ako hindi naman ako degree graduate. Oo. Asawa ko hindi rin. Oo. Pero yung underestimation ng tao, paligid, kamag-anak, andun lahat din. Yung hirap namin mag-asawa para itinayo ang business, wala silang alam doon. Ang nakikita na lang nila ngayon yung success. Yung pinaka-great na hindi makalimutan ni Mrs. kasi yung umutang siya sa kapitbahay namin. Tapos siningil siya sa ibang bahay. Paano yun, sir? Siningil siya sa ibang bahay? Paano? Nagkita sila accidentally sa isang bahay. At siningil siya doon? Mula nun. Wow. Grabe. Then, ang pinaka-great para sa akin. Parang pinahiya siya. Yes. Yung walang-wala akong pera at kailangan ko pero walang magpapahiram sa'yo dahil alam nila wala akong pambayad. Kahit 5, walang gusto magpahiram dahil wala akong pambayad. Nakaka-relate ako. Okay, hindi sir. ba nakakaiyak yun? Di ba? Yeah, oo. Then, yung sasabihan, actually hindi naman ako sinabihan yung asawa ko na anyamat ti amuna day ta willet mad. Ano namang alam niyan, bobo naman yan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tour Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, NutriHydro plant nutrients. Think precision, think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything.
Don Benito's Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. So, andito naman tayo sa Rosales. Dito yan sa Carmen Rosales. So, main highway, 7-Eleven. Ayan. Lahat ng bangko nandito. And nandito. BPI. Oo. Oh, Del Carmen na hospital. Oo, may hospital, Oo. Mercury Drug. At ito Dalawa. ay hintuan ng mga bus, di ba, Yes sir? po, oo. Ayan. Tapos adyan na SM na. Ayan, tapos yan, SM na. Okay. Punta yun. natin, sir. Magpapaluto tayo ngayon ng kwan. Sinukok mo. Hello. Magluluto ka ngayon ng isang kabagan na small na overload saka isang batil patong na overload take out. Take out. Yes. Ayan. Ayan. Yeah, medyo yung kusina na ito dahil latest actually. Oh, malinis ang kitchen. Pag ganyan na puro stainless lahat. Kaya ina-upgrade ko though yung medyo mahal, price, sobra. pricey. But Pero ang linis niya tingnan. Kailangan. Actually, ayaw niya yan maging cook. Oo. Gusto niya lang lagi waitress o kaya ano. Pero challenge namin siya. So hanggang sa, alam mo yung, bilisan mo Neil, ma-acceptan ka na. So, yan yung mga stock. Ano tong soup stock mo, sir? Mixture of cara beef, beef and pork. Oh. Pero more on beef. Beef. Pag pinag-mix mo, nagkakaroon ng ibang lasa. Yes, na hindi mo na maintindihan. Hindi mo, oo. Kasi pag baboy lang, alam mo eh. Pag beef lang, alam mo lang din. So, meron din technique sa pag, egg poach para, tsaka, alam mo, boss, direct na. May sekreto kami sa itlog. Hindi mo magaganyan ang itlog kapag nag 2 days, 3 days na yan from farm. Kaya kailangan namin ng egg talaga, yung fresh talaga. Hindi pa siya nabutan. Hindi kami pwede bumili sa sa market. Kasi pag bumili na kami sa palengke, Ilang araw na yan. Oo, ilang araw na yun. At least yan, special para sa amin na dapat pagka-harvest, kami yung priority na bibigyan. At hindi kami pwedeng bigyan ng tumagal na. Dahil hindi mo mabubuo yan. Isa yan sa sekreto ng Parang nakakatuwa lang kasi ang dami mong tauhan na natutulungan. Ang dami mo parang kapamilya mo na sila. Parang pagbi-business na. Yan ang isa sa pinakamahirap na part yung pag-manage ng tao, sir. At saka sa totoo lang, ang paghahawak ng tao, kailangan mo lang i-connect yung sarili mo sa kanila. Hindi pwede na porke employee sila, hindi pwede na ikaw yung may-ari is yung parang feeling ka talaga. Hindi pwede dapat. Kailangan maintindihan mo rin sila. Paano mo sila iniintindi? Unang-una, kapag meron silang problema, damayan mo sila. Tulungan mo sila. Then, turuan mo sila ng tama. Then, kapag sila nagkakamali, i-correction mo sila. Slow fire mo muna to, Neil, para hindi ma-overcook. So, let's say, anong mga need? Like, nagkasakit? Personal. Number one, let's say, katulad nito, di ba? Gusto ko maglabas ng motor, pero wala pa akong pera. So, tao mo naman yan, hindi tulungan mo, bigyan mo siya. Then, salary deduction mo na lang na paunti-unti para hindi naman mahirap, hindi naman masakit. So, yun, let's say may problema sila Argent. Meron kasi akong nilagay na pondo dito na pinag-anuhan nila yon kung sino yung nangangailangan, siya yung kukuha, ganun, na walang interest na yun. Ay, may interest, di ba? Pero 2% ata. Instead na mag-loan sila sa iba, sa amin na lang. With napakalis na percent. Okay. Na yun dapat bayaran nila kung kailan nila due date para yung iba naman, mahiram naman nila. Makahiram din yung iba. Yes.
Galing ha. Ito yung ibibit niya. Yes, then Ito yung sabaw. Yan, hindi pa, paglulutuan nila yan. Paglulutuan. Tsaka napaka-importante yung sa kanila na ibigay mo yung para sa kanila. Benefits. Tamang sweldo. Bigyan mo sila ng pagkakataon para magpahinga. Yun yung mga bagay-bagay na dapat alahin natin dito. Kasi kapag yung may mga tao kasi lalo-lalo na sa staff namin, bawal discrimination. Hindi ako tumitingin sa attainment personal. Kung mapapansin mong mga staff namin, di ba? Hindi ako tumitingin sa personal appearance. Ang lagi kong tinatanong sa kanila, gusto nyo ba? May mga guest tayo dyan na incoming. Gusto nyo ba na magtrabaho? Seryoso ba kayo? Interesado ba kayo? Then, hindi ko masyado sila pinapahirapan sa requirements. Isa yun. Then, binibigyan ko sila ng pagkakataon bago ko sila irregular. Then, kapag nalaman ko talaga na desidido sila, sa time na nire-regular ko sila. Ito na yung pansit. Kabagan, opo. Actually, meron kaming cooking time. Dapat ma-meet nila yun. Yung waiting time ng customer. Cooking time. Hindi, yung cooking time niya. Kasi pag nasobrahan, hindi rin maganda ang texture niya. Tapos eventually yan, yung lahat ng sabaw niya, sisip-sipin niya. Sir. Yes. Maya-maya yan. Sisip-sipin niya lang din naman yan. Ito na yung second process ng sabaw. Yes po. Pag gusto mong lagyan ng sabaw yan, bitakan mo na yan ng itlog din na i-mix mo na. Yan ay magiging egg soup mo. Paggawan mo na ng sabaw. Gawa ka ng sabaw. So sabay-sabay niya ginagawa yan. Opo. Iisa lang din naman ng noodles yan. Pwede naman pag sabay-sabay yan. Kung ako nga po dyan noon, talagang grabe pagka... Yun Ito naman yung batil. Kaya mas savory siya. Kasi mas may extra po siya, ingredients na ilalagay kaysa kay kabagan. Mas darker nga ito. Opo. Tama ba? Saka meron Kasi kaming mga batil. ingredients na hindi namin hinuhulog dito sa kabagan na doon, hinuhulog namin doon sa kanya. And mas dry po siya. Compare po natin sa kabagan na medyo may natitira po siyang sauce. Overload lahat yan, Ana. Yan na po yung procedure ng soup. Ito na yung soup. Yes po, which is egg soup po siya. Ito na yung egg soup. Yes po. Yan na po yung magiging process. Okay. Makita mo sir, pag hinulog yung itlog na hindi siya nabibitak, no? Mostly po kaya wala po kayo nakitang parang egg niya dahil Na-stir. na-stir po siya ng maayos. Na-incorporate siya na maayos. I see. Yan. And may proper din po yung pagluto. Dapat hindi mo siya hangga't pwede maaari, pakuluin. hindi po siya kukulo. Once po kasi nakumulo, yung egg po, hindi na po siya sasama sa mismong sabaw. Pahingan ng egg soup, patigyan natin. hiwalay. Pahingan ng po. isa. Yun na po yung magiging cloudy. I see. Cloudy po yung soup. Dapat po, nag-incorporate Buti lang siya within the soup. Sige. Parang okay. soup pa rin talaga. Yes, Hindi yung parang may buo-buo. Magmumukha po kasing egg drop soup. Pahingan ng kutsara. Correct Tikman po mo, eh. sir. Tikman mo. Busog na busog pa rin tayo. Hindi, Pero anong sabaw lang naman, soup lang. Try mo lang siya. Ibatil po yung mas dry na dry. Compare po natin kay kabagan. Kay kabagan. Pero same po sila, may ano rin lang po, poached egg, Oo. sauteed vegetable, ground Ay. pork, then yung liampo po. So tama yung sinabi ko na parang mas strong yung flavor ng kabagan. Yes. Ay, ng Batil. batil. Yes. Saka sir, mas ramang-dama po yung lasa, gawa ng dry siya. Ng dry. Yes po. Okay, tikman natin yung soup. Yes. Tingnan mo nga, wala nga talaga yung Yes yung po, opo. buo-buo. Okay. Sarap.
Ang sarap. Tapos ang toppings niya, sir, parehas lang. Parehas lang. Ang toppings yung dalawa. Apo. May iba pa siyang linuluto. Ah, yung customer na. Apo, sa customer na. Yun. Itong ano, iti-take out na po nyo na yan. So talagang, sir, no, nag-click kasi it's something na wala dito sa Region 1, no? Like dito sa Pangasinan. Hindi nag-i-exist yan. Tapos in-introduce mo. Actually, ganito kasi yung sekreto niyan, sir. Diba? Kung dadalhin mo dito yung way of cooking ng Cagayan, nandun na yung impression na kapag tinikman wow. Andun na kaagad yung wow. Kasi kapag hindi mo gagawin yon, wala, mahirapan ka. Actually, exclusive kami lang pansit kasi dito. Wala kaming ulam dito. Pansit lang talaga. Yes. Hindi katulad ng ng ibang brands namin na restaurant siya. Pansit and restaurant dito. Yan na yan. Apo. Parang egg soup Apo. Pero ang ano niya, main niya is yung noodles, from the noodles. from the noodles. Dati medyo mahirap din mag-manage, pero nung natutunan na namin, parang wala na, baliwala na. Pag naturuan mo na yung mga staff mo, alam na nila yung ginagawa nila. Araw-araw ginawa ng Diyos, yan na yung ginagawa nila. Alam na nila yun. Di mo na kailangan ng close supervision, di mo na kailangan. Kasi meron naman silang sinusunod na company rules eh. Meron naman silang company rules na sinusunod. So, hindi mahirap na i-implement yung rules. Kasi nga, sabi ko nga sa mga managers, sabi ko, swerte nyo kasi may company rules tayo. Pag walang company rules, napakahirap pang-implement ng rules and regulation. Sabi ko, pwedeng at saka ayaw ko na mismo kayo mga managers, ayaw ko na kayo mismo nagbabali, mga anak ko, kayo lahat. Ayaw ko na kayo mismo bumabali sa rules dahil mas matindi ang penalty nyo kapag kayo ang mismong bumali sa rules. Sabi ko sa kanila. Magkano yung isang bilao, sir? Andito yung pricings natin. Subject for 100 pesos additional for every overload. Ah, pag overload, dagdag 100. Yes. Wow. 3 to 5, 6 to 7, 8 to 10, 10 to 15. 15. Ano yung price namin? Napaka lang. 15 na tao kakain, 1,000. Isipin mo yun, imagine Kung mo. overload. Okay. Kaya sabi ko nga na hindi ganun ka Yun na yung Shanghai. Opo. Yun yung pang toppings nila. Ano naman ang impression mo, sir, sa business namin? Actually, nakaka-impress. Nakaka-impress kasi one thing, yung something na wala sa lugar. And yet, na gusto pa lang. May demand pa lang. Diba? Hindi ko nga rin nakalain eh. Sa totoo lang, tinry ko lang noon. Tinry ko lang. Pero hindi ko akalain na ganun pala siya kapatok. Ganun ko pala siya kaano na sa mga tao. And yet, Nahanap. ikaw lang to. Yes, ako lang. Actually, ang daming nakakipag-usap sa akin. Ano naman ako, franchise naman ako. Magkano ba franchise? Wala akong in-entertain. Sabi ko, lagi ko sinasabi, di pa ako ready. Di pa ako ready sa franchise. Pero sa totoo lang, pine-preserve ko para sa mga... Yung quality kasi. Oo. Baka pwede nilang kopyahin o kaya pwede makompromise, mga ganun. Kaya iniingatan ko talaga siya. Tsaka makita mo naman yung namin. Hindi ka naman siguro magdududa na kakain. Kasi sabi ko nga, mula sa bahay hanggang dito, kailangan. Kahit papaano naman, i-meet naman natin yung tinatawag na quality. Mahirap kasi tulad niyan. Magkaroon ka ng maraming brands, di mo naman kayang panghawakan. Baka mako-compromise ka lang. Pero ilang branches pa ang gusto mo? Depende kung depende sa kakayanan ng mga tao. Sabi ko nga sa kanila, pag naramdaman nyo na nakaya nyo ng
mag-add ng brands. At meron, number one investment mo kasi dito, tao. Dapat may ready ka na tao na chef, na cook mo, meron kang manager, meron kang cashier. Yan yung tatlo na yan, yung sensitive. Yung mga dishwasher, mga waiter, waitress, pwede mo yan pulutin kung saan-saan. Pero yung tatlong major na kailangan yan. Cook, siyang nagdadala ng pagkain. Manager, siyang nag-ooperate, siyang nag-ano dyan. Yung cashier mo, hindi mo alam, baka kasosyo mo siya. Hindi mo alam. At marami na ako na-experience na gano'n na situation. Na naging kasosyo mo yung Talo ka siya, walang puhunan, ikaw may puhunan. wala siyang talo eh. Pinitikan ka lang ng 200 a day, may sweldo siya, tapos ka na. Okay, Sir Ariel, malamang isa ito sa pinakamahabang series ulit namin dito sa Agribusiness. Kasi from the start hanggang sa dulo, ang dami mo talagang napupulot na aral. At sobrang generous mo to share everything. Yes, kasi tulad ko na nagsimula sa walang-wala. Oo. Di ko naman to inaral sa school eh. Pangalawa, hindi naman to nakakabawas sa business ko o hindi nakakabawas. Kaya ako, parang lalo akong bine-bless kapag meron ako isang taong na gustong mag-business, matutong mag-business. May aron ako isang taong na nagugutom, gusto niyang kumain, napakain mo siya. May tao na gusto niyang uminom, napainom mo siya. Lahat, kung naibigay mo yun, parang lalo ako nabibless at lumalabas. So, hindi kailangan na ipagdamot mo yan. Of course, yung top secret namin bilang Cagayan Pansiteria, di ko talaga pwede i-reveal yan. Pero yung how agribusiness, o kaya business how it works, open ako dyan. Paano natin umpisahan? Pwede kitang tulungan. Set up kita, advisean kita. Basta willing ka naman makinig. Kasi kapag di ka naman willing, mahirap. Sayang naman. Sayang naman. Sayang. Bigay na lang natin sa iba. Actually, dito sa amin, sa business namin, ang qualification ng mga staff namin, wala eh. Wala kaming qualification. Ang qualification lang namin, it must be honest, it must be masipag, willing to work. Yun yung qualification namin. Personal appearance, wala yan. Educational attainment, wala yan. From the qualifications na sinabi mo, paano mo yan i-screen in such a way na makuha mo talaga yung right person for that qualification? Nas very basic, sir. More on the personality of the person. Di ba? Yun yung hinahanap mo. Actually, ako kasi, every time kasi na meron kaming staff, through HR, kailangan dadaan sa akin yung final interview. Okay. Then, dapat hawak ko yung resume na. From that resume, bawat tanong ko, dapat sagutin mo ako ng totoo. Otherwise, pag may nag-contradict o meron hindi tugma sa sinulat mo sa background check ko, kasi mahilig ako mag-background check. Akala mo, pag kinausap kita, yung sinagot mo natuwa ka dahil inismailan kita, pero na-inismailan kita dahil hindi ka nagsabi ng totoo. So kapag yun na yung nangyayari doon, medyo alanganin na ako doon. Then kapag lahat tinanong ko, kinunek kita, at napaluha kita, ramdam ko yun, yung pagkatao mo. Wow. Kasi kapag ako nagsalita, pag di kita na-connect, medyo tagilid. Pero kapag na-connect kita, habang ini-interview kita at na-connect kita, ibig sabihin, nakikita ko sa yung at least 70%. Hindi ko naman maibibigay sa iyo 100% unless na nandyan ka na sa akin. Baka magaling ka lang mag-pretend, pero hindi naman natin nakukuha lahat yun. Not unless na hindi mo subukan. Kasi pag hindi mo subukan, paano mo malalaman na siya nga talaga yun? Pero pag sinubukan mo, dyan na yung meron tayong provisionary, provi na tinatawag. Andun yung obserbahan mo, yung ano niya, baka pakitang tao lang. Then, ina-assess mo yung kasama niya, binabackground check mo. Manager mo, ina-assess mo. Lahat yun.
kino-consider natin yun para makakuha tayo ng magandang tao. Sir, ano yung normally kinukwento mo na nakaka-connect yung tao at eventually yun yung criteria na papasa siya sa'yo? Tanungin mo yung background check niya. Okay. Anong trabaho ng tatay niya? Oh. Anong trabaho ng nanay niya? Ilan sila magkakapatid? Ba't di ka nakapag-aral? Number 1. Lumalapit na yan. Ba't di ka nakapag-aral? Hanggang saan natapos mo? Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring trabaho? Doon unti-unti lumilitaw yung katotohanan. At kapag kinonect mo na yung sarili mo doon, sisigurado ko na yan, magte-testimony na. Wow. Magre-reveal na yan. Na ito ako, kayong bakit ako nakapag-aral, ganyan. Follow up mo na lang yung background check niya kung totoo yung sinasabi niya. Sir, yung unang nag-uusap tayo kanina, sabi mo, naiiyak ka yun. Bakit, sir? Ano yung nagtitrigger? Bakit? Based doon sa usapan natin kanina. Kasi ako, hindi ko talaga akalain kung paano kami makarating. Bakit kami nakarating ng ganitong pagkakataon despite ako hindi naman ako degree graduate. Oo. Asawa ko hindi rin. Oo. Pero yung underestimation ng tao, paligid, kamag-anak, andun lahat din. Yung hirap namin mag-asawa para itinayo ang business, wala silang alam dun. Ang nakikita na lang nila ngayon yung success. Yung parang nakakatat sa akin doon, yung sobrang hirap namin ni Mrs. Gaano ba kahirap yung hirap na yun, sir? Yung As in, paano? Walang makain? Ganyan? Paano ba? naranasan kasi namin, sir, yung nung kami nag-asawa ni Mrs. na yung pinaka-great na hindi makalimutan ni Mrs. kasi yung umutang siya sa kapitbahay namin. Tapos siningil siya sa ibang bahay. Paano yun, sir? Siningil siya sa ibang bahay? Paano? Nagkita sila accidentally sa isang bahay. At siningil siya doon? Mula nun. Wow. Grabe. Then, ang pinaka-great para sa akin. Parang pinahiya siya. Yes. Yung walang-wala akong pera at kailangan ko pero walang magpapahiram sa'yo dahil alam nila wala akong pambayad. Kahit 5, walang gusto magpahiram dahil wala akong pambayad. Nakaka-relate ako. Okay, Hindi sir. ba nakakaiyak yun? Di ba? Yeah, oo. Then, yung sasabihan, actually hindi naman ako sinabihan yung asawa ko na anyamat ti amuna day ta willet mad. Ano namang alam niyan, bobo naman yan. Pero ang advice ko sa kanya, pasukin mo dito. Nandito ka sa akin. You're under my wings. Wow. Ganun yung mga pinagdaanan niya. Yes. Pero sir, nangyari ito nung after the seaman ka na, no? After nung After nangyari the seaman. Mas oo. matindi na naman yung before my seaman. Ayun, sir. Sige nga, sir. Hindi natin napagkwentuhan yun. Grade 3 pa lang ako, namatay na ako ng papa ko. Okay. So baon na baon kami sa utang. Wala na kaming ari-arian. Di ko alam kung paano ko paaralin yung sarili ko. I'm so glad dahil yung tinirahan ko dati na sila Auntie Dayang sa Apayao. Oh. Dati nagbabayad ako ng boarding, Oh. nagbabayad ako ng pagkain. Pero nung nakita nila yung ako yun na nakita nila na lahat ginagawa ko, kahit di ko supposed to be na trabaho ng babae, pero ginagawa ko. So, nag-decide sila na di na lang ako magbayad ng magbayad ng tuition fee, boarding house, nakapagkain. Tuwang-tuwa ako nung sabi nila sa akin, Ariel, huwag ka na magbayad ng boarding house mo, pati rin pagkain mo. Shoulder na rin namin. Para ako nanalo ng loto. So, nag-aral ako ng mabuti. Yun nga lang, 2 years course lang ang kinuha ko. 72 units. Kasi gusto ko na talaga magtrabaho. So, noon nag-aaral ako, pupunta ako sa kapatid ko sa Dangginan, Apayao, magtatanim ng saging. So, pag Sabado-Linggo, magha-harvest ako ng saging sa bundok. Kung ano yung kaya mong buhatin. Wow, bigat nun. Ay, ang kaya ko lang that time is 300 pieces. Hirap na hirap pa ako that time.
Pero mabigat yun, Sobrang sir, bigat, pero Oo. kailangan ko na rin ng allowance. Kasi kung wala akong bubuhatin na saging na ibebenta, wala rin ako allowance. Ikaw kung pa magkano- magbebenta nun. Yes, hindi, okay lang naman yun. Kasi pagdating mo naman sa baba, may May naghihintay na. naghihintay. Oo, yung mga trucks na naghihintay na. Gaano kalayo yung nilalakad mo na Ang yun, sir? nilalakad ko siguro, it take 3 hours before makarating ako sa baba. Na kung minsan, ganitong tag-ulan, Nakapaa. nag-i-slip. Oh, hindi ka pwede magtsinelas. Hindi ka pwede magbota kasi malalim minsan yung putik. Minsan nakaranasan ko na nag-slip ako. Pero yung binuhat kong saging, nabali yung kawayan, sugat yung dito ko. Kaya pag nagpamapasads ako, ano ba namang klaseng balikat yan? Parang bato. Kasi nga, nun sa pagbubuhat ko ng saging that time. So, nung yun na, pahirap. Sabado, Wow. linggo, magtatanim ka. Hirap. Paano kayo nagkakilala ni ma'am? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.